Inireklamo sa Ombudsman si Vice President Sara Duterte ng plunder, graft, malversation at bribery. Dahil yan sa mali umanong paggamit sa mahigit 600 milyong pisong confidential funds. Dawit din ang 15 opisyal ng kanyang opisina at ng DepEd. Nakatutok si Salima Refran. Bulto-bultong dokumento ang bitbit ng iba't ibang civil society leaders sa Office of the Ombudsman na maghain ng mga reklamong plunder, graft, malversation at bribery laban kay Vice President Sara Duterte. Inireklamo rin ang 15 opisyal ng Office of the Vice President at DepEd na minsang pinamunuan ni Duterte. Kaugnay yan ng umano'y maling paggamit sa 612.5 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP at DepEd. Her indiscriminate misuse of public funds without fear of accountability is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd, yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagastos. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. Kasama sa mga inireklamo ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez, tagapagsalitang si Attorney Michael Poa, at dating Vice Presidential Security and Protection Group Head at ilang mga taga-OVP at DepEd. Inilakip ng grupo sa reklamo ang report ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-imbestiga sa confidential funds ng BISE, kasama na ang mga acknowledgement receipts ng mga tumanggap ng confi funds gamit ang mga gawa-gawa umanong pangalan tulad ng Mary Grace Piatos. Hiling nila sa Ombudsman silipin din ang bank accounts ni Duterte at hanapin kung saan talaga napunta ang confidential funds nito. Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council. Galit po tayo sa nanggagamit, galit po tayo sa kasinungalingan, galit tayo sa nagbabaluktot ng katotohanan. Walang politika dito. Isa sa ilalim ng Ombudsman sa evaluation ng reklamo bago isa lang sa fact-finding investigation. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ni Vice President Duterte at iba pang inireklamo. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. At kaugnay niyan, sinabi ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Pero anya, inaasahan niyang magkakaroon ng impartial at objective na pagsusuri ang Office of the Ombudsman. Dagdag niya, makikipagtulungan din siya sa investigasyon at kumpiyansang mapapatunayang walang basihan at hindi suportado ng katotohanan o batas ang mga aligasyon laban sa kanya.